Magandang araw Pilipinas, ako po si Joey Figuracion mula dito sa DOST Pag-asa. Maghahatid sa inyo ng ating update sa klima at maging ang ating outlook sa susunod na 6 na buwan. Una nating pag-uusapan ang recent condition o yung naganap nitong nakaraang buwang October na nitong taong 2025. Makikita ninyo sa mga mapang ito yung normal rainfall condition ng ating bansa pagdating ng buwan ng Oktubre. Kung ating ihambing yan dito sa actual, yung naranasan nitong taong Oktubre, ngayong taon sa buwan ng Oktubre, ay makikita natin na malaking bahagi ng Visayas at maging itong Southern Luzon ay nagbo-blue. Maibig sabihin po niyan ay nakaranas sila ng mas maraming mga pag-ulan kaysa sa usual. At atin namang makikita yung mga green na areas sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at itong malaking bahagi ng Mindanao ay nakaranas ng usual lamang o yung near normal rainfall condition na ating binabanggit. At makikita din nag-yellow itong bahagi po ng Northern Luzon. Ibig sabihin, nagkaroon po sila o nakaranas sila ng mas konting pag-uulan nitong Oktubre. Pagdating naman sa ating temperatura sa ating bansa, nakapagtala po tayo ng mean lowest temperature sa Trinidad o La Trinidad Benguet sa 19.3 degrees Celsius. Samantalang ating pinakamantaas na mean temperature ay naitala sa Lawag City sa 29.1 degrees Celsius. Samantala, pagdating sa ating extreme temperature, yung ating pinakamataas na temperatura ay naitala po sa Zamboanga City na sa taas po na 35.8 degrees Celsius. Samantala, ang ating pinakamababang temperatura ay nag-itala po dito sa Benguet sa Baguio City at sa 15.0 degrees Celsius. Kung ating titingnan kung ano yung naranasan natin, mas mainit ba tayo sa usual o mas malamig, malaking bahagi po ng ating bansa ay nakaranas ng mas usual lamang na ito yung puputi po, yung near average o mas nakikita natin mas usual lamang na init ang ating naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, makikita din natin nagpupula itong malaking bahagi ng Luzon. So, ibig sabihin, slightly above average or way above average ang naranasan sa malaking bahagi ng Luzon. Ibig sabihin, mas mainit kaysa sa usual. Samantala, pagdating naman po sa nitong nakaraang Oktubre ay nag-declare po tayo ng start ng amihan season. So, ibig sabihin, nitong ngayong Nobyembre ay nasa period na po tayo ng amihan. At nag-release din po tayo ng abiso sa publiko na meron tayong La Nina condition na gaganap sa tropical sa Pacific. Ibig sabihin, nagkakaroon kasi ng cooling o paglamig ng dagat sa Pacific at kaakibat po niyan ay mas mainit kaysa sa usual na karagatan malapit sa ating bansa. At dahil dyan, inaasahan din na ito pong cooler than average sea surface temperature ay na-reach po yung threshold, kaya naman tayo nasa La Nina alert condition at ibig sabihin po niyan ay mas malaking tsansa na mas marami kaysa sa usual ang ating mga pag-ulang maranasan sa mga susunod na buwan. At sinasabi po ng ating mga climate models, ito ay magtutuloy-tuloy ngayong quarter o last quarter ng 2025 hanggang first quarter ng 2026. Pati namang tingnan kung anong kung magkakaroon ba tayo mas mainit na panahon sa susunod na 6 na buwan. Makikita po ninyo itong mga mapa na ito ay ang forecast temperature sa buong bansa. Kung makikita po ninyo, malaking bahagi ng ating bansa ay nagkakaroon ng pagpupula. Ibig sabihin ay inasahan natin na mas mainit kaysa sa usual ang mga buwan ng Nobyembre hanggang January sa malaking bahagi ng ating bansa. At mainunote din natin pagdating po ng Abril o February, March, Abril ay mayroon tayong mga spot na nagkakaroon ng blue. Ibig sabihin mas cooler than usual o mas malamig kaysa sa usual ang asahang panahon. Pagdating naman po sa ating rainfall forecast sa susunod na 6 na buwan, unahin po natin pagdating ng Nobyembre nitong taon hanggang January next year, ay nakikita ninyo malaking bahagi ng ating bansa ay nagkakaroon ng blue. Ibig sabihin, mas maraming pag-ulan ang aasahan natin sa mga buwang ito. Although may nunot natin, nagkakaroon din ng mga
berde, no, or green ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng Nobyembre, Disyembre sa may western side ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao pagdating ng Disyembre ay ibig sabihin near the or usual lamang ng pag-ulan ang asahan. At makikita po natin pagdating ng January, meron tayong nakikitang mga pagdilaw sa western part ng Luzon. Ang ibig sabihin po niyan ay mas konti kaysa sa usual ang mga pag-ulan na asahan pagdating ng January sa western side ng Luzon. Pagdating naman po ng February hanggang Abril next year, makikita po natin yung Visayas at Mindanao ay asahan na near to above normal yung aasahan mga pag-ulan. Ibig sabihin, usual lamang hanggang sa maraming mga pag-ulan ang asahan pagdating ng Abril hanggang Marso pagdating sa Visayas at Mindanao. Pero may note natin na ang malaking bahagi ng Luzon ay nagkakaroon ng mga pagpula at pagdilaw. Ibig sabihin, may reduction o pagkonti sa asahang mga pag-ulan sa mga buwang ito sa malaking bahagi ng Luzon. Atin namang alamin ang magiging tropical cyclone outlook sa susunod na 6 na buwan. Pagdating po ng Nobyembre, asahan natin, although meron tayong Tino at Uwan, so mababawasan na po yun. Although ang ating forecast is 2 to 3, 1 to 2 naman sa December, at 1 to 1 hanggang Abril 2026. So, all in all, ang ating inaasahang bagyo sa susunod na 6 na buwan ay 3 hanggang 6 na tropical cyclone. But for the remainder of 2025, asahan na lang naman natin ang 2 hanggang 3 bagyo. Para naman po sa karagdagang impormasyon, bisitahin kami sa aming mga social media accounts at i-follow. Ito po si Joey Figuracion. Maraming salamat.